Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Mapalad ang isang ako na lumalakad sa matuwid na daan. At mapalad ang isang ako na lumilihis sa sanglibutan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagtiklop ng taon sa inyong kalagayan, ako ay mayroong katanungan sa aking mga iniibig na mga kapatid. Nagtagumpay ba ang espiritismo sa aking mga iniibig na mga kapatid? Na wala na kayong babalikan pa sa inyong likuran, kung saan ang hina at naluoy ang inyong pananampalataya. Ito ay isang pag-aaral ng inyong mga sariling ako sa loob ng paturuan ng diwa. Sapagkat karaniwang binabanggit ng tao sa kanyang kalagayan, kapag anya pumasok ang bagong taon sa kanyang buhay, laging binabanggit, ako'y magbabago na at magbabago na. Maraming panata ang binibitiwan ng tao. Maraming pangako ang binibitiwan ng tao o aking may iniibig na mga kapatid. At maging kayo ng mga nag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa, hindi may itatanggi ng mga sariling ako na kayo man ay nangangako at namamanata. Tama. At tumpak at walang mali sa gawin ng isang mananampalataya. Subalit, ninanais ng kaitasan ang kalagahan ng pangako at panata. Ito ay sinasagawa. Ang paggawa o aking mga iniibig na mga kapatid, ang hinahanap ng dakilang Ama sa inyong mga kalagayan. Ang paggawa o aking mga iniibig na mga kapatid, ang siyang ninanais ng mga tunay na ako na walang iba kung hindi ang mga espiritu. Sapagkat ang inyong espiritu ang naghahanap ng kanyang kaunlaran. Maraming bagay na inyong nakikita sa inyong kapaligiran na kadalasan ay hadlang ng inyong pag-unlad. Ang mga bagay nito ay nakakaakit sa inyong mga pananaw. Ang mga bagay nito ay nagbibigay kaligayahan ng inyong mga puso. O aking may iniibig na mga kapatid, malayo na ang inyong narating. Malawak na ang inyong kaalaman. Mayaman na kayo at mayaman na kayo sa karunungang nagmumula sa kaitasan. Ito ngayon ang panahon o aking mga iniibig na mga kapatid. Nakakalimutan ninyo ang inyong mga sariling ako at palagaan ninyo ang mga kaluluwang hanggang sa ngayon ay nasasadlak sa kadiliman.
ang tungkulin na ipinagkaloob sa inyong mga balikat o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat nagtitiwala ang kaitaasan na ito ay inyong gagampanan ayon sa abot ng inyong makakaya o aking may iniibig na mga kapatid. Masdan ninyo ang mga tupa na hanggang ngayon hindi nadinig ang tinig ng dakilang Panginoon. Masdan ninyo ang mga tupa hanggang sa ngayon hindi nakikita ang mga patotoo ng kaitaasan o aking may iniibig na mga kapatid. Dito ninyo ngayon iuunat ang inyong mga palad upang sa ganon kayo man ay magsilbing daan upang makilala nila at matutunan nila na mayroon palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O aking may iniibig na mga kapatid, maraming pangako ang kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Maraming magagandang bagay ang ipagkakaloob sa inyo ng kaitaasan o aking may iniibig ng mga kapatid. Gawin ninyo na kayo na nakapasok sa kanyang bakuran, maging matapat kayo sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Maging matalimahin kayo sa kanyang mga utos at mga alituntunin o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga at ano ang wika sa santong kasulatan, higpitan ninyo ang inyong pagkakapit sa tunay na puno ng ubas, walang iba kundi ang dakilang Panginoon, na siyang pag-asa ng lahat ng kanyang mga nilikha, ng lahat ng kanyang mga nilalang o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat wala kayong magagawa kundi pagkakaloob ng dakilang Ama. Subalit nariyan ang kahinaan ng mga tao. Kadalasan, kapag dumadating ang mabibigat na suliranin sa buhay, nariyan ang paghamon at hinahamon ang dakilang Panginoon. Sapagkat binabanggit kung totoo na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, bakit ito ay nangyari sa akin o aking mga iniibig na mga kapatid? At sasagutin kayo sasagutin kayo ng santong kasulatan. Sino kang tatanggi sa kalooban ng dakilang Panginoon? O aking may iniibig na mga kapatid, magpapakatalino kayo at magpapakatalino kayo sa inyong pag-aaral sa loob ng patro ng diwa. At higtan ninyo ang pananampalataya ng mga Farisiyo at mga Eskriba na laging naghahanap ng tanda at patotoo na nagmumula sa kaitaasan. O aking may iniibig na mga kapatid, naway ang pagpasok ng bagong taon sa inyong kalagayan, ano ang laging paalaala ng kabatlyan? Higit kayong manalangin. Higit kayong tumapad ng mga tungkulin. At higit sa lahat, magpapakatotoo kayo ng inyong pananampalataya na kailanman hindi kayo tatalikod sa Amang makapangyarihan sa lahat. Ang aking karagdagan. Buksan ang santong kasulatan. Santiago 5. hanggang 12. Pakibasa. Ito po yung sinasabi sa Santiago 5:11 hanggang 12. 11, narito tinatawag nating mapapalad ang nagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. 12, ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa,
kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo huwag mangahulog sa ilalim ng hatol. Punto. Maliwanag o aking may iniibig na mga kapatid. Ang kalagahan ng panata, ang kalagahan ng pangako, ito ay isinasagawa na mayroong kalinisan, na mayroong pag-asa o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking pamamaalam, ang santong kasulatan, 1 Korinto 1:1-3. Pakibasa. Ito po yung sinasabi sa 1 Korinto 1:1-3. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. Panghuli, sumainyo nawa ang biyaya at ang kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Punto. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabat ngayon at magpakailanman. Tunay nga na marami na kayong natutunan sa pag-aaral, maging sa laman at maging sa banal na kasulatan. Ngunit ano ang hinihingi sa bawat isa upang ang pag-aaral ay magpatuloy sa bawat isa, na ito'y mayroong kagaangan at kapayapaan sa bawat puso't isipan. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa sa inyo ay tunay nga na nagsisikap na matuto at maragdagan pa ang kaalaman. Ngunit hindi nyo inahanap ang bahagi ng isang kapayapaan, sapagkat ito nasa inyong pag-aaral ayon sa Espiritu. Tunay nga, nananaig pa rin ang pangailangan sa laman. Ngunit sa kaalaman ng bawat isa, kung kayo magbubuno sa pangalan ng dakilang Panginoon, ang bawat isa ay hindi magkukulang. Ito ba ay naging patotoo sa inyo o tunay na makapangyayari sa bawat gaganap ng mga salita na sa inyo'y ibinigay? Mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga, subok ang inyong kaalaman. Tunay nga, na anumang pagsisikap ng bawat isa, hanggat ang inyong mga paa ay nakatungtong sa lupa, tunay nga, na ang nasa inyong mga paligid ay maraming tukso. Nagbibigay sa inyo ng kapansinan upang ito ay maging kaabalahan sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Maging matibay kayo sa pagkapit sa puno ng ubas. Tunay nga na ang inyong pag-aaral ay inyong pinagpapatuloy
sapagkat nalalaman ninyo, mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kumakalinga sa bawat manampalataya, na tunay nga na nagpapatibay sa kanyang kabuhay. O mga iniibig kong mga kapatid, huwag niyong sayangin ang panahon. Nasa inyo ibinigay ng kaitasan, sapagkat ito ay mahalaga sa bawat kaluluwa. Tunay nga na pagsikapan ng bawat isa na ang bawat pag-aaralin nyo ay magbigay ng kalinisan sa inyong mga puso. Sapagkat dito nyo makikita at mapatuhanan ng higit sa lahat na mayroong isang espiritu sa inyo na gumagabay. Mayroon dakilang Ama na kung paano ang pag-aaral na binigay sa inyo ay magpapatuloy upang nang sa ganon, ang bawat isa ay malinis. Tunay na ang mga tukso ay nasa paligid, ngunit ito ay huwag niyong alintanin. Kung kayo man ay nagbibigay pansin sa mga ilan, ay huwag niyong higitan ng pinakamahigpit na tukso. Kung hindi, lagi niyo sa puso ang dakilang Ama, na ito ay dakila, na ito ang sa inyo'y gumagabay, upang nang sa ganon, ang inyong pananampalataya ay maging matibay. Tunay na ang bawat isa ay pagpapalain. Magpatuloy lamang kayo sa pag-aaral. Huwag kayong bibitaw sa anumang mga bagay na sa inyo'y binibigay ng kaitaasan. Sapagkat bawat laman ay tunay nga ay nasa kanyang paligid ang kasalanan. Ngunit mayroong sa inyo magbibigay ng lakas at mag-iiwas ayon sa kabuuan ninyo, sapagkat sapat ang mga sangkap na ibinigay sa inyo ng dakilang Ama upang ito ay paglabanan ang mga bagay na kahinaan. Kung hindi, ang mga bagay na sa inyo ibinigay ng kaitasan, ito ang inyong pagsikapan, paggugulan ng panahon, magbigay ng pananahimik sa inyong mga puso sa oras na pangailangan ng upang nang sa ganon, kayo ay hindi mabahagyan ng anumang bagay na mga bigat dito sa sanlibutan. Kung hindi bagkos, ang anumang bagay na inyong ginagawa ay patungo sa pagsulong ayon sa Espiritu. Tunay nga, marapat, na ang inyong pagdalo sa pag-aaral na ito ay makakatulong sa inyong mga espiritu, sapagkat tunay nga, pinaunlakan ninyo ang dakilang Panginoon na nagbigay ng mga aral sa inyo tuwing may gampaning ganito. Buong puso ninyo na ipagkaloob ang inyong mga sarili nang upang nang sa ganon, kayo na mag-aaral ay magtumimo sa inyo ang bawat salita na nasa inyong kalooban. Nang sa ganon, hindi lamang kayo mamuhay sa mga titik kung hindi ayon sa diwa. Na ang diwang yan ay mula sa kaitaasan, na ito ang magbibigay sa inyo ng tunay na kapayapaan. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap kayo at huwag matakot sa anumang pagdadaanan sa buhay, sapagkat tunay nga, marami pang kahigpitan na mga karanasan na dadanasin ang bawat kaluluwa. Ngunit sa pamamagitan
ng inyong mga pananampalataya, tunay nga na ito'y dadaan lamang sa inyong buhay. Ngunit ang kagaangan din ng panahon na inyong mga pagganap ay tunay nga nasa inyo rin ay pagkakaloob ng dakilang Ama. O mga iniibig kong mga kapatid, mapapalad kayo sapagkat tunay nga natutunan ninyo ang mga aral ayon sa Espiritu na ito ang isang tunay na pag-aaral na kung paano ang mga gawaing kabanalan ay tunay nga na isinusulong na sa inyo. Kayo ay gumagawa ng bahagi ayon sa kasulatan. Kaya nga magsikap at magtiis sa pangalan ng dakilang Panginoon na ito ay inyo nawang higit na maunawaan. Ang Panginoon ay ang pag-asa ng bawat kaluluwa. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, liwanag at kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, na mahabang panahon ng inaaralan, lagi na'y kapag dumarating ang kapanahunan na kung saan naroon ang pagbabalik tanaw sa inyong mga nagawa, sa inyong mga hinaharap na inyong iniisip, at ganun din kung paano ang kayo ay nakagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa harapan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Sino nga ba ang mga pagsasabi na kayo ay tunay na nakatupad? Sino nga ba sa kanyang sarili ang magwiwika na ako ay tunay na tagasunod ng Diyos, na ako ay tunay na naglingkod, ng aking panahon ay pinagkaloob ko ng buong puso? Maaring ang inyong kapwa ay makapagsasabing oo at kayo ay hangaan. Ngunit sa kaitaasan, walang maililihim ang tao. Mula sa kaliit-liitan ng kanyang pag-iisip at ganun din sa kanyang mga gawa, lahat ay mayroong nakatatanaw. Lahat ay mayroong nakababatid. Kung kaya nga sa inyong mga sarili, ang paglilinis sa bawat sandali na kayo ay nananalangin, sa bawat sandali na kayo ay paririto sa loob ng paralang ito, nawa ay linisin ninyo ang inyong mga kaisipan at damdamin at tunay na ihanda niyo ang inyong mga sarili kung kayo nga ba ay tatanggap ng maraming pag-aaral. At sa pag-aaral na iyan, paano nga ba kayo natututo? At kung kayo nga ay natututo, ito nga ba ay inyong naisasagawa? Ito nga ba ay hindi lamang matatanaw na may kagandahan ng inyong mga kapwa, kung hindi wala mang tumatanaw sa inyo, ito ay naisasagawa ninyo, aking mga minamahal na mga kapatid. Pagpagin na ninyo ang mga lumang kasuotang iyan, sapagkat ang humaharap ay kinakailangang malinis at handa. Iiwan ninyo ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Iiwan ninyo kung ano man ang mga kaisipan na naroon at naiwan ninyo sa inyong mga tahanan. At kung ano man ang hinaharap na darating sa inyo, lagi na'y manalangin kayo
na ito ang magbigay sa inyo ng kalakasan ng loob at kaliwanagan ng pag-isip upang sa gayon kayo ay makatupad nga ng inyong mga dakilang tungkulin. Ito man, katulad nga ng pagkain, ito man ay matamis o masarap sa inyong bibig, ito man ay mapait o maalat sa inyong mga panlasa. Nawa, ito ay magbigay sa inyo ng kabusugan, aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ang pag-aaral sa loob ng paturuang ito ay tunay nga nalilinisin ang lahat at bawat isa. At kung ihahalin tulad ninyo nga sa ginto, ay daraang kayo sa apoy upang makita nga ang kakinangan pagdating ng takdang panahon. Ano nga ba ang takdang panahon? Ito ba ay yung pagkakaroon ng dalawang kulay ng inyong mga buhok at doon ninyo titingnan kung ano ang inyong napundar sa kapatagang lupang ito? Kung ano nga ba ang inyong nabahagi sa inyong mga kapwa na kung saan, kung kayo ay mag-iiwan na ng inyong mga bisan, ano nga ba ang inyong naiwan? Ito nga ba ay nakapagbigay ng kabutihan sa inyong kapwa? O ito ay nagkaroon ng kasakitan sa kanilang kalooban at naging dahilan ng kanilang panghihina? Aking mga minamahal na mga kapatid, bawat tungkulin na ipinagkaloob sa inyo sa kapatagang lupang ito ay tungkulin din na nagmula sa Ama, sapagkat yan ay may kapahintulutan. Ano man ang inyong tungkulin, ay kinakailangan ninyong dalhin ito ng naayon sa utos at batas ng Diyos, sapagkat ang nag-iiwan ng kanyang tungkulin ay mas mabigat ang dalahin. Ang nag-iiwan ng kanyang tungkulin ay mulit-muling babalik. Nais pa baga ninyong balikan ang inyong mga naiwan? Di bagat ang umaalis, ang lahat ng kanyang bitbitin at dalahin ay kanyang kinakaya at dinadala? Kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, sa ganitong mga sandali, ipagkaloob ninyo ang inyong mga sarili at ang mga kaisipang iyan na humahatak din sa inyong kapaligiran, lalong-lalo na't higit doon sa mga wala ng hugis. Nawa, makapagbigay kayo ng kapayapaan at gayon din ay makapagbigay sila sa inyo ng kapayapaan, sapagkat ang halina nga ng kaisipan na iyan, kung paanong ang sibat ay matalas, ganun din ang kaisipan ng tao. Kung kaya nga, sa mga taon na darating, tunay nga na ang lahat at bawat isa na ng kanyang pagbabagong hinahangad ay magkaroon ng katuparan na makita nga sa aking mga minamahal na mga kapatid na hindi na kayo katulad ng mga munting bata na lagi na'y paaalalahanan ng inyong Ama sa lunduyang ito, sapagkat kayo ay nariyan na sa mga hustong gulang. Bagamat ang mga munting kabataang iyan ay naroon pa sa kalagayan na nagliliwaliw sa loob ng lunduyang ito, sapagkat naroon pa ang kabataan ng kanilang mga katawang laman, ganun din ang kanilang mga kaisipan, ngunit ang kanilang mga espiritu ay tunay ng nakauunawa. At kayo na matagal nang inaaralan, naway tunay na una kayong kakakitaan ng mga bagay na karapat-dapat, una sa harapan ng Diyos, at ikalawa ay sa harapan ng inyong mga kapwa. Upang sa gayon, bilang isang mag-aaral ng Espiritismo, ay magkaroon ng makatotohanan na gawa ang inyong mga natututunan sa loob ng
paaralang ito. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig, ang liwanag, ang kapayapaan, ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Rafael. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan ng salita ng Diyos, ano nga bang itinuturo sa bawat isa? Na kayo'y mabuhay ba sa tunay at realidad na tinatawag o kayo ba'y binubuhay ayon sa pangarap? Sa kalagayan ng bawat mag-aaral, tunay tinuturuan kayo ng katotohanan upang hindi kayo mabuhay na nangangarap. Ngunit mabuhay kayo sa realidad na tinatawag niyong katotohanan. Ngunit alin sa mga bagay na inyong ginagawa ay totoo? Alin sa mga bagay na inyong nauunawaan ay katotohanan? Sa lahat ng yan, ang Diyos ay tunay na mabuti at ang kanyang kabutihan ay hindi lamang niya ibinigay sa iisa, kundi ibinabahagi niya sa bawat isa. Kaya nga bagamat mayroong mga ehemplo kayong natatanaw, ang lahat ng ehemplo na yan nagbibigay katwiran upang masaksihan ng marami, upang ang marami na yan ay mga tuto sa pamamagitan ng isa. Kaya nga ang dakilang guro sa kanyang kabuhayan, mula sa kanyang pagsilang hanggang sa tinatawag niyong kamatayan, lahat ay kabuuan ng iisang pag-aaral. Iisang ehemplo na nagbigay liwanag sa marami at sa bawat isa upang ang kanyang paggawa, upang ang kanyang pangunawa, upang ang kanyang sariling pamumuhay ay maging makatotohanan. Pero paano nyo nga sisunuhin ang katotohanan? Paano nyo maunawaan ang inyong mga gaway pumaparoon sa katotohanan at hindi lamang tulad sa mga pangarap? Sapagkat ang katotohanan, aking mga iniibig, ay katulad ng Diyos. Hindi siya nawawala. Siya ay magpakilanpaman. Masdan ninyo ang inyong mga paggawa, aking mga iniibig, saan kayo dinadala? Ito ba ang mga gawa na paulit-ulit, na walang kabuluhan? Ito ba ang mga karunungan na pakikinabangan mo sa ngayong bukas ay hindi na? Ano ang inyong mga tangan-tangan? Ito ba yung mga kayamanan na ang yaman na yan ay hanggang pangsanglibutan? Hindi nyo man lang madala sa harapan ng Diyos. Bakit ito ang sinasabi sa inyo? Sapagat narito, bumibilang kayo ng panahon. Ano ang panahon na inyong binibilang? Ito ba yung katotohanan? Ito ba yung realidad na dapat patuloy niyong pinagmamasdan? O ito rin yung isang pangarap na patuloy niyong pinipilit, takbangan? Sapagkat sa lahat ng yan, bagamat ang tao binigyan ng kaparaan ng sumukat ng maraming bagay, hindi inaalis sa tao mula sa kanyang sarili na maunawaan niya ang bawat kalagayan. Sapagkat sa bawat kalagayan, pumapaloob ang katotohanan, pumapaloob ang batas ng Diyos. At ano ang batas ng Diyos na sumasakop sa bawat isa? Ang batas din ng panahon. Naunawaan niyo ba kung ano sinasabi ng panahon? Naunawaan niyo ba kung anong kanyang ibinabadya sa bawat isa? O nananatili na lang kayo nagmamasid sa inyong kapaligiran at inaari niyo, ito ang sinasabi ng panahon. Tandaan ninyo, aking mga iniibig, ang sanglibutan sa kanyang sarili ay may prosesong ginagawa. Ginagawa din niyang lahat ng kaparaanan upang ang paaralan ng Diyos ay manatiling kaiga-igaya. Punong-puno ng kaalaman, punong-puno ng pag-aaral, upang sa mga naririto na nag-aaral ay makapagpatuloy pa, at upang doon naman sa mga darating pa. Nakita niyo ba ang kahandaan ng Diyos sa lahat ng bagay? At kayo bilang kaisa, na bahagi pa ng sanglibutan, at bahagi din ng katwiran ng Diyos. Anong uri ng kahandaan? Ang inyong naunawaan na ibinibigay sa inyo ng panahon at itinuturo sa inyong mga pagkatao. Ganito nyo ba ito naiintindihan? Ganito nyo ba ito natatanggap?
Ganito niyo ba ito na isasagawa? Oo, marami na kayong narinig. Oo, marami na rin kayong nabasa. Oo, marami na rin kayong naunawaan. Pero alin sa mga ito ang nagsasabi sa inyo ng katotohanan na ito na ang sinasabi ng panahon upang iyong paggawa, upang ang iyong kaalaman, upang ang iyong panahon ay hindi masayang? Mga iniibig na mga kapatid, tunay, lagi niyo nagpapagmasdan ang inyong kapaligiran. Lagi niyo rin tinatanaw ang inyong sarili sa salamin. Ngunit ano ang lahat ng yan? Sino sa inyo ang tumanaw ng kanyang espiritu upang doon naman sa bahaging yon magkaroon siya ng kaalaman? Sapagkat ang inyong espiritu ay hindi lumilipas. Ngunit kung hindi kayo mag-aambag sa kanya ng karunungan ayon din sa espiritu, ano ang magiging larawan ng isang espiritong hindi lumilipas kung ang kanyang sarili ay walang yaman? Kung ang kanyang pagkatao ay walang karunungan, kung ang kanyang kabuuan ay hindi nabihisan ng kabanalan? Ano ang kabuluhan ng maraming bagay ayon sa katotohanan? Hindi nga ba lahat ay tulad lamang sa pangarap at tulad sa panaginip? Lumilipas, ngunit walang matibay na alaala. Kaya nga kung magbabalik muli ang isang tao mula sa kamatayan at sa muling pagsilang, sino ang nakakaalala ng nakaraan? Meron ba kayong alaala sa nakaraan? Wala. Sapagkat wala namang naiwan na matibay na alaala. Maliban na lamang aking mga iniibig ang mga bahagi na ibinabalik ng panahon. Sapagkat narito ang tao ay laging sumasaling o laging sumusuway sa batas ng Diyos. Ano pat ang batas ng Diyos? Ay naging kaakibat ng kanyang pagkatao sa bawat paggalaw. Narito, nadarama ng tao ang ganting galaw. Mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang damahin ninyo sa bawat panahon? Inaari nyo ba na ang pagtiklop ng panahon ay tamang panukat sa salitang pagbabago? Inaari nyo ba ang pagtiklop ng panahon ay mainam din pagbilang sa inyong kaunlaran? Inaari nyo ba na ang pagtiklop ng panahon ay panahon din ng pasimula ng panibagong buhay? Sa isang matalinong mag-aaral, bawat paggising sa umaga ay panibagong pagkakataon. Maaari niyong tawagin panibagong buhay na nagbibigay sa tao ng karampatang pag-asa na siya'y magkakaroon muli ng pagkakataong ayusin ang kanyang sarili, bagamat ang idinidikta sa kanya ng sanglibutan, mga gawaing paulit-ulit, mga gawaing kinakasawaan, mga gawaing patuloy na binabalikan. Ito ang kumakain ng inyong panahon. Ngunit kung kayo'y gumigising sa umaga, ang Diyos ay laging nagbabahagi ng pinakamainam na pag-asa sapagkat narito may muling bagong pagkakataon ang taong pasimula na kanyang magagawa para sa kanyang espiritu, hindi lang para sa kanyang laman, na kung bibigyan niya ng pagkakataon, ito ang bahagi na kung kanyang aangkinin, hindi na mauwi sa pangarap, hindi na magiging panaginip pa, pero magiging makatotohanan sapagkat ang kaakibat ng kanyang natutunan ay ang bahagi na tinatawag niyong realidad na kung saan ang inyong espiritu na kabahagi ng Diyos ay kumukuha ng isang uri ng yaman na hindi lilipas at hindi palilipasin ng panahon sapagkat ito na ay ang bahagi ng Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, lagi niyong pananabikan ang bawat pakikipagtipan ninyo sa harapan ng Diyos sapagkat tunay, bagamat ang inyong mga kapoy naghahandog sa inyo ng kaaliwan, ng kahapisan, at lahat-lahat ng paggalaw ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban, lahat din ng yan ay pinalilipas ng panahon. Ngunit ang maihahandog ng Diyos sa inyong mga espiritu, katotohanang sinasabi ko sa inyo, lumipas man ang sanglibutan,
Hindi yan lilipas sa inyong pagkatao, sapagkat yan ay mga bahagi ng katotohanan na tangi ang Diyos lamang ang nagbibigay at tangi lamang sa Diyos niyo makukuha. Ngunit magaganap lang ang lahat ng ito kung ang bawat isa ayon sa Espiritu ay magbibigay lugod sa kanyang sarili na siya'y makipag-aral ayon din sa karunungan ng isang Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay naglingkod at sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid, nakikita nga ba ninyo ang inyong kapwa? Kung papaanong ang pag-ibig ay hindi pinipili sa lahat at bawat isa. Kung papaanong kayo man sa inyong mga sarili patuloy na nagkakaloob ng walang pag-iimbot, patuloy na nagbibigay ng walang paghingi ng kapalit sa inyong mga kapatid. Ganito nga kayo tinuturuan, mga inibig na mga kapatid, sapagkat katotohanan na lahat at bawat isa ay magkakapatid sa isang Espiritu, sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ano nga ba ang pagkakaisa o kaisahan ng isang tao sa kanyang kapatid? Saan nga ba kayo nagkakaisa? Saan nga ba kayo nagbubuklod? Iniiwalay nga ba ninyo ang inyong mga sarili sa mga bagay na hindi karapat-dapat? O patuloy kayong nagkakampi-kampi sa mga bagay na nagbibigay sa inyo ng kadailanan upang kayo rin ay mahiwalay sa harapan ng dakilang Panginoon? Mga iniibig na mga kapatid, tunay ang tao sa kanyang sarili simula pa nung una nang siyang kapanganakan dito sa sanglibutan ay inilagay siya sa isang tahanan o tinatawag na pamilya. At dito, mga iniibig na mga kapatid, kayo ay binigyan ng mga magulang sa laman at hindi mga kapatid ayon sa laman. At mga iniibig na mga kapatid, kayo na mga inaaralan ng kaitaasan ay inilagay sa isang uri ng samahan na tinatawag na Espiritismo, sapagkat kayo ay pinagbuklod-buklod o pinagkaisa ng isang Espiritu Santo. Mga iniibig na mga kapatid, sa bawat naririto sa paaralan ng dakilang Panginoon, saan nga ba kayo kumakampi? Nasaan nga ba ang inyong mga puso? Nasaan ang inyong mga sarili na patuloy na namimili kung sino ang inyong mga kaibigan at kung sino ang inyong mga kaaway? Sapagkat ang tunay na patuloy na binibigyan ng tao sa kanyang sarili ng pagkakakilanlan ay ang kanyang espiritu. Ang mga bagay na natipon niya dito sa sanglibutan. Kayo, mga iniibig na mga kapatid, ay may mga bahagi na nga kayong natipon dito sa sanglibutan na umuukit sa inyong mga pagkatao at patuloy na nagpapakilala o nagbibigay sa inyo ng pagkakakilanlan at patuloy na gumigiya sa inyo upang gumawa ng inyong mga nasa, upang kayo ay gumalaw, upang kayo magsalita, upang kayo ay magpasya sa araw-araw ng inyong buhay, sa araw-araw na naririto kayo sa sanglibutan. Ngunit mga iniibig na mga kapatid, nasaan nga ba ang isang Kristo? Nasaan nga ba ang Diyos sa inyong mga buhay? May puwang pa ba ang Panginoon sa inyong mga kalakasan, sa inyong mga sarili? Meron pa bang puwang ang kabanalan at pag-ibig sa inyong mga pagkatao? Nilalagyan pa nga ba ninyo ng puwang sa inyong mga sarili ang biyaya ng dakilang Panginoon ayon sa Espiritu? Sapagkat malibang maialis nga ng tao sa kanyang sarili ang kaangkinan na mayroon
mga bahagi na mayroon at nagmula dito sa sanglibutan ay doon lamang magkakaroon ng puwang ang isang taong makipag-aral ayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa sa inyo ay tinuturuan ng mga bagay na tama, na ayon at karapat-dapat mula sa isang tahanan. At naririto ipinapasok kayo sa paaralan ng dakilang Panginoon na tinatawag na isang lunduyan upang mga kinig ng kanyang mga salita, mga bagay na nagpapaalala at patuloy na magpapaalala sa inyo ng kalooban at layunin ng dakilang Panginoon simula pa noong una. At kayo, mga inibig na mga kapatid, nakikilala nga ba ninyong lubusan ng Diyos sa inyong mga sarili? Lubos na nga ba ninyong nakilala ang kanyang layunin, ang kanyang salita, lalo't higit ang kanyang mga batas? Sapagkat hindi nga ninyo tunay at tuluyang makikilala ang Panginoong malibang ginagawa ng lahat at bawat isa, ang bawat salita na inyong tinatanggap at patuloy na inaaral. Malibang ito nga ay maging bahagi ng inyong buhay. Malibang sa inyong mga sarili, patuloy nga ninyong sikapin na magkaroon kayo ng pagtsatsaga upang mapalalim pa ang mga karunungan na sa inyo ay pinagkakaloob, upang mabungkal pa ninyo ang inyong mga sarili sa mga bagay na nagtatakip sa inyo, sa liwanag na daladala ng inyong mga espiritu. Katotohanan ng aking sasabihin sa inyong mga iniibig na mga kapatid, mananatili ka nga kayong mga mag-aaral, umusmos sa paningin ng dakilang Panginoon. At mapagkakatiwalaan nga ba, mga inibig na mga kapatid, ang isang musmos, kayo na binibigyan ng pag-aaral. At nakikita nga ninyo ang maraming musmos na patuloy na nagliliwaliw sa mga bagay na mayroon ng sanglibutan ito. Pagkakatiwalaan nga ba ninyo ang isang musmos? Malibang kakitaan nga ng Panginoon ang lahat at bawat isa ng paglago, paglaki at patuloy na pagpapaunlad sa inyong mga sarili. Doon lamang kayo mapagkakatiwalaan ng Panginoon sa higit sa mga bagay na inyong nakikita at nadarama dito sa sanglibutan. Mga iniibig na mga kapatid, tunay ang isang pagkakatiwala na sa inyo'y pinagkaloob ay ang isang buhay na ibinigay simula pa nung una at hanggang ngayon ay inyong pinakikinabangan at patuloy na binibigyan ng saysay sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa bawat biyaya na inyong tinanggap, alin nga ba ang bumalik sa Panginoon na malinis, banal, banayad, at kinakitaan ng karapat-dapat na handog sa kanyang dambana? Mga iniibig na mga kapatid, tunay, marami ang binigyan o binigyan ng binhi simula pa nung una. Ngunit, alin nga ba ang nagkaroon ng bunga? Alin nga ba ang nagkaroon ng usbong mula sa isang lupang mataba? Alin nga ba ang nagkaroon o natakpan ng maraming dawag at hindi na nga nakakita pa ang kanyang binhi ng arawan? Hindi na nga nagsibol pa ang kanyang binhi sapagkat hindi niya iningatan, sapagkat hindi niya binigyang pagpapahalaga ang biyaya ng dakilang Panginoon sa kanyang sarili. Huwag nga kayong tumulad sa maraming mga iniibig na mga kapatid, na ang bawat panahon ay nasayang, na ang bawat pagkakataon ay naubos, at ngayon ay kanilang pinagsisisihan ng kanilang panahon na kanila dapat ibinigay at pinagkaloob sa harapan ng dakilang Panginoon. Huwag nga kayong tumulad sa marami na sa gitna ng kamatayan doon lamang nila naaalala ang Panginoon sapagkat nalalapit ang panahon ng kanilang pagbalik sa kabilang buhay. Huwag nga kayong tumulad sa marami na sa kabila ng kanilang mga pagpapaalala ng mga banal ay hindi nakinig o nagkaroon ng ang kanilang mga tengay hindi nakarinig, hindi nakakita ang kanilang mga mata sapagkat sila'y nanatiling bulag at bingi sa maraming pagpapaalala at pagpapatotoo ng dakilang Panginoon.
Huwag nga rin kayong tumulad sa marami, mga iniibig na mga kapatid, na bagamat nakita nila ang katotohanan, bagamat narinig nila ang salita ng dakilang Panginoon, ngunit hindi sila tumalima, ngunit hindi sila gumawa ng kalooban ng dakilang Ama. Ganito nga kayo tinuturuan, mga inibig na mga kapatid, sapagkat ang panahon ang makapagsasabi kung kayo nga ay gumagawa na nga ng kalooban ng dakilang Panginoon. Tanging ang inyong mga espiritong nakakakilala sa layunin at tungkulin na iniatang sa Kanya ng dakilang Panginoon nang siyang gagawa at patuloy na gagawa ng kalooban ng dakilang Ama. At papaano nga ninyo ito papalaya, mga iniibig na mga kapatid, malibang bitawan nga ninyo ang mga litigtigin, ang nasa ng isang tao dito sa sanglibutan. Malibang linisin nga ninyo ang inyong mga pagkatao sa salita at puspos ng isang Espiritu Santo, ay hindi nga kayo makababalik na malinis sa harapan ng dakilang Panginoon at hindi nga ninyong magagawa ang Kanyang kalooban. Mga inibig na mga kapatid, mananatiling nga ba kayong mangmang? Mananatiling nga ba kayong mga musmus? Sasayangin nga ba ninyo ang bawat kalayaan na ibinigay sa inyo ng kaitaasan? Huwag nga ninyong hintayin na ang kalayaan na ipinagkaloob sa inyo ay sa inyo bawiin. Huwag nga ninyong hintayin na ang bawat panahon na sa inyo ay binigay ay maubos, sapagkat hindi nga ninyo ginawa ang Kanyang kalooban. Mga iniibig na mga kapatid, sa pagpapatuloy ng pag-aaral, kayo na mga naririto at nakikinig at dinudugtungan ng Panginoon ng panibagong taon mula sa nakaraan at hanggang ngayon kayo ay nagpapatuloy. Magkaroon nga kayo ng pagpapasalamat. Higit nga ninyong ialay sa harapan ng dakilang Panginoon ng Kanyang pagpapala na sa inyo ay pinagkatiwala. Bigyan nga ninyo ng panahon ang inyong mga espiritong matuto. Bigyan nga ninyo ng sapat na kalakasan upang ang inyong mga sarili hindi manatili dito sa sanglibutan, bagkus ang inyong mga espirito'y yumaon at magkaroon nga kayo ng kadahilanan upang ang inyong mga espirito'y makabalik sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. Isa lamang ang aking pagpapaalala sa inyo, mga inibig na mga kapatid, na kayo na mga binigyan ng binhi ng kaitaasan. Ano nga ba ang inyong gagawin sa bawat binhi na sa inyo ay pinagkaloob? Sapagkat sa panibagong taon na sa inyo ay pinagkakaloob, marami ang mga binhi na nung una sa inyo pa ay binigay. Meron din namang mga binhi na bagong butil na sa inyo ay pinagkakatiwala. Kaya hindi ng mga binhi na paparating. Anong uri nga ba ng paghahanda ang inyong gagawin upang kung kayo man ay pagkatiwalaan ng kaitaasan, tulad kayo ng isang ubasan na kinakitaan ng pagyabong ng bunga, kinakitaan ng kapakinabangan ng kaitaasan, sapagkat kayo'y nagsikap. Mula pa noon at hanggang ngayon kayo ay nagpapatuloy. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Arkanghel Miguel Paalam. Sumainyo ang kapayapaan at ang pag-ibig, ang inihahandog para sa aking mga minamahal na mga kapatid, mula ngayon at magpakailanpaman. Ang puso ng tao ay tunay ngang pabago-bago, na sa inyong buhay, aking mga iniibig na mga kapatid, nakikita ninyo sa inyong mga sarili ang bawat paggalaw ng sanglibutan ito, ang bawat inyong inihahandog, inilalabas ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, ang bawat inyong mga kagustuhan, ang bawat inyong mga pagnanasa ay tunay ngang nakikita at nabubuo sa inyong mga pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, kailan nyo makikita na ang bawat inyong mga gawa at inyong mga paggalaw sa kaisipang iyan
ay tunay nyo nga binubuo sa inyong mga sarili. Tunay na ito ang nagdidikta ng inyong mga gawa, ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Ito ang nagbabahagi sa inyo ng tama. Ito ang nagbabahagi sa inyo ng kamalian. At gayon nga ninyo nakikita ang isang pag-aaral, mga minamahal ko. Ito nga ba ay para sa Panginoon? Ito nga ba ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon? Ito nga ba ang inyong layunin na matuklasan sa buhay na ito, na sa pamamagitan nga ng inyong bahagi na sa inyo binubuo, sa inyong mga pagkatao? Dito nyo nga ba makikita ang para sa dakilang Panginoon? Sapagkat ang tao ay tunay na maalam, ang tao sa sanglibutan ito ay kailanman na hindi nagpapatalo sa buhay na ito, na anuman ang ibigay ng sanglibutan ito, siya nga ang sa inyo'y tunay na pinag-aaralan. Ngunit anong ang bahagi na binibigay sa inyo ng dakilang Panginoon? Ano nga ang sa inyo'y tinuturo? Ano ang inyong natatanim sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na sa inyong pagparito, handa ninyong tanggapin? Handa na nga ninyong pamago ang inyong mga sarili. Handa nga ninyong makita ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kaluwalhatian, at higit na lalo kayo ay tunay na nagtitiwala sa masigit na sa inyo ay nakakakita. Aking mga iniibig na mga kapatid, nabibigay ba ninyo sa inyong mga pagkatao ang pagkakatiwala na sa inyo binigay ng dakilang Panginoon, na sa buhay na pinagkatiwala sa inyo, muli nga kayong harap, muli nga kayong kakatok sa dambana ng dakilang Panginoon? Ibinibigay nga ba ninyong banal ang bahagi na binibigay sa inyo ng dakilang Panginoon? Na ibabalik ba ng bawat isa sa inyo ang kanyang katwiran, ang kanyang pag-aaral, ang kanyang oras na sa inyo ay tunay na ipinagkatiwala? Na ibabalik ba ninyo ng buo na ang inyong mga puso ay kailanman ay hindi na nga mangatwiran pa sa kanyang halaga, sa kanyang katwiran? Na ang inyong mga sarili ay tunay ngang magkakaroon ng isang higit na kapakinabangan, sapagkat nalalaman ninyo ito ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano nga ba ang maibabalik sa harapan ng dakilang Panginoon? Hindi baga kung anong sa kanya'y nanggaling? Ano ang nanggaling sa harapan ng dakilang Panginoon? Ito ang inyong mga espiritu. Ito ang sa inyong mga pinagmulan. Ang bawat butil na sa inyo'y tinatawag, ang bawat pagkakatiwala na sa inyo ay tunay ngang ibinibigay, aking mga iniibig na mga kapatid. At ano ang inyong inihahandog sa kanyang harapan? Ang bawat mga kaisipan na madudumi, ang bawat mga kaisipan na walang kabanalan, ito ba ang inyong ihahandog sa harapan ng dakilang Panginoon, mga minamahal ko? At sa pamamagitan nga nito, nakikita ba ninyo ang inyong mga sarili bilang isang mag-aaral, sapagkat ang bahagi ng pag-aaral na sa inyo'y tinuturo patuloy ang bawat pagsunod ng tao sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang kanyang pag-ibig. Ito ang sa inyo'y patuloy na itinuturo, aking mga minamahal na mga kapatid, na sa inyong bahagi, makita ninyo sa inyong pagsusumikap na kayo ay tunay na nagkakaroon ng isang mabuting bunga sa inyong mga puso. Tunay nga ninyong may pinagkakatiwala pa sa harapan ng dakilang Panginoon ng inyong mga sarili, na kailanman na hindi na nga kayo tatalikod pa, na kailanman ang inyong mga pagkatao ay tunay ngang magkakaroon ng isang kapayapaan na anuman ang harap ng buhay na ito. Tunay nyo ngang kakitaan ng kalinisan ang inyong mga puso, at ito ang inyong itatawid at bubuin ninyo sa inyong mga pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang handog ng dakilang Panginoon ay pag-ibig. Ang kanyang larawan ay tunay ngang patuloy na nagbibigay sa bawat isa sa inyo ng pag-asa. Nakikita ba ninyo ang pag-asa na inahandog ng dakilang Panginoon upang ang pag-aaral na sa inyo'y tunay na patuloy na ibinibigay ay magkaroon ng kaganapan? Tunay nga ang bawat isa ay pinagkatiwalaan. Tunay nga ang bawat isa ay nagkakaroon ng bahagi sa buhay na ito.
Ngunit sa inyong mga sarili, aking mga minamahal na mga kapatid, ano ang inyong iniipon? Ano ang inyong binubuo sa inyong mga pagkatao upang kayo'y tawaging kamanggagawa ng dakilang Panginoon? Makita ninyo ang inyong mga sarili. Makita ninyo ang kabanalang itinanim ng dakilang Panginoon. Makita ninyo sa inyong mga pagkatao na hindi lamang kayo gumagawa sa paturuang ito, bagkus kayo ay gumagawa sa harapan ng dakilang Panginoon at tunay niyong ang iaalay ang buhay na ito para sa Kanya, para sa pagbabagong inyong ginagawa. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan